Hallelujah. Mapagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid. Once again, ating tatalakayin ang mga ilang bagay na nakasulat sa banal na kasulatan upang ating mapagtanto, mapagninilayan ang mga sitwasyon na meron tayo sa ating kapanahunan ngayon. Kung ang salita ng ating lahayam na ibinigay niya sa ating mga ninuno, kung ito ba'y applicable pa ba sa ating kapanahunan ngayon o hindi. Ngunit ang magpapapasya nito ay ang ating mga diwa na nakakonekta sa ating Creator, which I really believe that most of people who believes that there is supreme being, there is a creator out there, ay naniniwala na lahat ng mga ipinagkaloob niya, lahat ng pinapahintulot niya ay para sa kapakanan sa kanyang mga tinatawag na children of Alayam. Kaya mga kapatid, ating lilinangin ngayon ang tinatawag na limitations. Limitasyon because some of us, or all of human being, has a limitations in all aspects of life. Siguro lahat, kung hindi man lahat, naniniwala sa ating sinasabi ngayon na tayo bilang nasa human body pa sa pagkakataong ito, sa panahong ito, that everyone has a limitation. But our Elohim, our Alayam, our Creator, won't limit, especially to His people, to His children, because He wants to His children to be successful in all aspects of life. He wants us to be successful in all we should, to our jobs, to our businesses, and etc. Ngunit bakit merong mga pagkakataon at merong mga panahon o merong mga bawat individual, even though they are so-called believers, merong mga nararanasang paghihirap, kapighatian, sufferings, temptations, okay? Kawalan. Why? If our Alahayam wants us to be successful in all we should, in all we do, our doings, our deeds, sa ating mga buhay, bakit may mga panahon na o may mga nakikita, nararamdaman, nararanasan tayong pagka kulang? Siguro nga ang bawat isa ay makakapagtanong nito. But look at this, mga kapatid. Kung maalala natin, kung titingnan natin ang buhay na inilalatag sa kasulatan, the ultimate
human being except to our Messiah na nagkatawang tao, the ultimate picture na ipinakita ng ating alahayam paano mamuhay ang isang individual na nananalig, nananampalataya sa Kanya, naniniwala sa Kanya, ay ang buhay na inilathala sa Book of Job. Si Job mismo. Maliban kay Job, nandyan si Abraham. Maliban kay Abraham, nandyan pa ang iba pang mga patriarchs. But in the Book of Job, makikita natin na simulat sa Paul, sa pagbukas sa buhay nating mababasa kay Job, Job is a very blessed person with his family. Napakayaman ni Job. Kaya nga isa siya sa ipinagmamalaki ng ating alahayam. Isa siya sa ipinagmamalaki ng ating alahayam when they started to gather all the heavenly beings. Kasama na doon ang Satan. Kasama na doon ang adversary. Kaya nga tinanong ng alahayam ng ating ama, ang Satan or ang adversaryo, where are you going? Ay, where you have been? Sabi niya, saan ka galing? Sabi niya, doon lang naman ako sa lupa nang gagaling. Nagsuroy-suroy na. Okay? Sa Bisaya pa. Kumbaga nagliliwaliw ang adversaryo. Kagaya ng sinabi ni Peter sa kanyang sulat na kailangang mapagmatsyag ang bawat mananampalataya dahil the adversary is roaring, and he is roaring like a lion, and he is roaming around. Nag-aantay na may masasagpang. Okay. So, kaya pinipicture out dito ang buhay ni Job, how he endure hardship, how he managed his life with the wealth, with the fame, or with the agony. Makikita natin sa Book of Job paano inihahandle ni Job ang lahat ng mga sitwasyon na pinapahintulutan ng ating alahayam sa kanya. Okay. Hindi na natin babasahin sa pagkakataong ito ang Book of Job dahil sinasummarize lang natin ang kanyang talambuhay na ibinigay sa atin ng ating Elohim. Okay? Because our topic today is about limitations. Yes, Job has limitations. Kaya umabot sa punto ng kanyang paghihirap na nakapagreklamo din si Job. Nakapagreklamo din siya, although he is a righteous man. Ipinagmamalaki nga siya ng ating Ama. Ngunit umabot din sa punto na nakapagreklamo si Job dahil sa kanyang nararanasan. But our alahayam is so good. Sobra. Ngunit, open rebuke is better than secret love. Ika nga ni Solomon sa gabay ng banal na espiritu, sa wisdom and knowledge na binigay ng ating alahayam kay Solomon. That is why, mga kapatid, kung meron tayong mga pagkakataon, basahin natin ang talambuhay ni Job sa Book of Job nga. At sa iba pang mga patriarchs, bigyan natin ng konting panahon, pagkakataon, ang ating alahayam na ating makakaniig
sa pamamagitan ng pagbabasa sa kanyang kasulatan na kanyang pinapahintulot na ating mababasa ngayon, sa pamamagitan ng ating meditations, sa pamamagitan ng ating so-called prayers. Okay? So ngayon mga kapatid, pag-usapan na natin ang tinatawag na limitations. And I really believe most of you na makakakita or makakarinig sa recording na ito, siguro a-agree kayo that all human being has a limitations. Okay. But ang sinabi ko muna nga kanina mga kapatid, kahit sa ang sulok o kahit sa ang verso ng kasulatan natin babasahin dito sa tinatawag na Biblia, our Elohim, our Allahayam wants us to be successful in all aspects of our lives. Ngunit paano ito natin makakamtan? Paano natin ito matatamasa? Let me give you, brethren, something, na mga referensya sa kasulatan kung paano natin makakamtan ito. Unang-una, all we have to do is to follow, to obey, to do His commandments, His Torah. Why? Because the references that you are going to read nagpapatunay na unang-una makakamtan natin ang mga pangako ng ating Allahayam, ng ating Elohim, na pagpapala sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay ay ang pagsunod, obedience. Kaya nga may sinasabi ang kasulatan, obedience is better than sacrifice. Bakit? Dahil kung tayo'y sumunod sa Kanya, hindi tayo magsisisi. Kung tayo'y susunod sa Kanya, makakamtan natin ang Kanyang mga ipinangako sa Kanyang tinatawag na my people. Okay. Babasahin una natin, mga kapatid, ang mga suhestyon or naituro na naisulat o naituro una sa lahat ng controversial na apostolis or disciple ng ating Messiah. Bakit nasabi natin controversial? Dahil marami ding may mga nagdududa sa kanyang mga sulat dahil nga nagiging confused ang iba sa pag-iintindi sa kanyang mga salita, na pinapatunayan ito ni Peter, na sinabi ni Peter, marami ang mga nagdudunong-dunungan na hindi nakakaintindi sa pananalita sa sulat ng ating kapatid na si Pablo, dahil sa kaalaman, dahil sa wisdom na ibinigay ng ating Allahayam sa kanya. Okay. So, let us read this particular text sa 2 Corinthians chapter 9 verses 6 hanggang 10. Okay? Ito ang nasusulat, mga kapatid. Babasahin natin in English version. The point is this: whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully.
Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion. For Alahayam loves a cheerful giver. Okay. Verse 8. And Alahayam is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work, as it is written. Paul quoted the scripture in the Old Testament. He has distributed freely. He has given to the poor. His righteousness endures forever. He who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness. Okay. So, dito mga kapatid, ipinakita ni Paul kung paano ba magkaroon tayo ng sapat or sobra pa sa ating mga pangangailangan sa buhay. Sabi nga niya, kung tayo'y magpupunla ng kokonti lamang, do not expect na makakapag-ani tayo ng marami. Kung sino ang nagpupunla, nagtatanim ng maramihan, will be expect that he will reap bountifully. Sabi, diba? Tama nga naman, kahit sa simpleng analysis, sa simpleng pag-iintindi, mga kapatid, maintindihan natin naman ito. Ngunit ito isang pagpapaalala lamang. It is a sort of encouragement to each and every one today. Hallelujah. So, sabi pa niya in verse 7, each one must give as he decided in his heart, not reluctantly or under compulsion. Kung tayo'y magbibigay, mga kapatid, hindi yung parang nahihirapan or kumbaga napipilitan. Dahil sabi sa kasulatan, our Elohim, our Alahayam loves a cheerful giver. Ang ating Ama, ang ating Creator, minamahal niya ang mga mapagbigay. Hindi lang mapagbigay, kundi maligayang, joyful, and cheerful giver. Hallelujah. So, in verse 8, sabi niya, and Alahayam is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. Tingnan nyo, mga kapatid. Ano ang kapalit? Ngunit nga, bilang nasa katawang lupang ito pa, we have limitations. Our heart dictates us to do what is right, what is good and right. To our neighborhood, to our brothers and sisters. But our mind think in a double-minded.
doubting. May mga ganong sitwasyon, mga kapatid, ibibigay ko ba to? Bibigyan ko ba ang taong ito? Ako'y magpupunla ba ng marami? Wala nga ako eh. Just remember, mga kapatid, when our Messiah observing the time of sacrifices and giving doon sa templo, nakikita niya yung mayayaman na tao na nagdala ng kanyang offering, token, doon sa lalagyan ng mga offering, silver offering or money offering. Boastful yung mayayaman, mga may meron, boastful na ipinakita, kumbaga, diba? Ipinakita sa madla kung gaano kalaki ang kanyang ibinigay, gaano ka rami ang kanyang ibinigay na halad, offering. Okay? Ngunit ang isang balo siya'y nangingimi or siya'y kumbaga nahihiya. Okay? Nahihiya pa nga siya sa kanyang sarili. Ngunit kahit man sa kanyang kalagayan, pumasok siya, pumunta siya sa halaran, pumunta siya sa offering booth at ibinigay niya ang isang pini. Kaya nakapagsabi ang ating Messiah sa obserbasyon na yun sa kanyang mga disipulo, kung sino ba ang makakatanggap ng pagpapala, magandang pagpapala galing sa Ama. At sinabi ng ating Messiah na much ang matatanggap ng isang balo na nagbibigay sa kanya ng kunting halaga man sa tingin ng tao, ngunit sa tingin ng ating alahayam ay ito ay buo, napakalaki. Bakit? Because ang ibinigay ng balo na gift or offering doon sa offering booth, offering box, ay ang lahat. Kumbaga, yun lang, yun na ang buo niyang nakakamtan. Wala nang naiiwan sa kanya. Marami nga ang ibinigay ng mayayaman. Hindi tayo, don't get me wrong mga kapatid, about the riches or the rich people, richer people. Don't get me wrong. Dahil ang ating alahayam, you know what I mean mga kapatid, dahil ang ating alahayam, hindi siya tumitingin sa panlabas, kundi tumitingin siya dito sa puso. In our inmost being. Kaya nga sinabi natin, ang pinag-uusapan natin ngayon ay ang tinatawag na limitations of human being. Kung saan hahantong, saan aabot ang ating limitasyon patungkol sa mga bagay-bagay, sa pagbibigay, sa pagtanggap, sa paggawa,
in all aspects of our lives. Sa pagbibigay natin ng oras sa ating alahayam, sa pagbibigay natin ng oras sa ating pamilya, sa ating asawa, sa ating mga anak, kung saan aabot ang ating limitasyon. All human being has a desire to have much. Pero sino lang ang makakamit ng tinatawag na contentment? Okay? Padayon ta mga kapatid. Okay? So, ngayon, di ba, ang sinabi ng ating Mesaya, mas makakatanggap ang isang balo ng mas kaysa dato, kaysa rich person, kaysa rich man na nagbibigay ng marami. Bakit? Marami nga sa tingin ng karamihan ang ibinigay ng dato, ng mayaman, ngunit sinsilyo radia ito siya, ha? Kung sa Bisaya pa, kumbaga sobra lang yun, kumbaga hindi niya na kailangan yun, kumbaga patapon na lang sa kanya yun. Hopefully tawag dito, naisisimplify ko ang ibig kong sabihin sa patungkol sa ibinigay ng mayaman. Okay? Ngunit ang balo, a single penny, but ito'y kung gagastusin niya yun, yung 1 penny na yun, kung yung equivalent na halaga noon sa ating panahon ngayon, or kahit sa kanilang kapanahunan, 1 penny para sa isang poor, it will last ng isang linggo na pangangailangan na. Okay? See, ibinigay ng balo ang isang buong linggong sana kanya nang makukonsume sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak. So, kumbaga, binigay niya ng buo. An empty wallet na tinatawag ng Christian pastors. Give an empty wallet. Yun ang mga terminology pag ginagamit ng Christians ang ganoong tipo ng pagbibigay. Okay? Buong ibinigay ng balo. Okay. So, paano natin makakamtan ang successful life in all aspects? Paano? Nasasabi natin kanina, all we have to do, all we must, and all we have to do is to follow, to obey, to do the commandments of our alahayam. Okay. Because our alahayam promises to the givers a more than enough blessing. Okay? First, di ba? Sabi niya dito sa verse 8 na ating binabasa sa chapter 9 ng 2 Corinthians, and alahayam is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things and at all times. Hallelujah. Grabe, di ba mga kapatid? Ha?
Our Elohim is able to make all grace to abound to each and everyone who follow, who do, who obey His commandments. Because that is His promise concerning to His people. Okay? Having all sufficiency, hindi nakukulangan, kundi sapat na sapat sa lahat ng bagay, sa lahat ng panahon. Hallelujah! Wow! Grabe ang declaration ni Paul about sa promise ng ating alahayam. That is why he quoted the Old Testament. The Old Testament na tinatawag ng karamihan. Ay, He has distributed freely. He has given to the poor. His righteousness endures forever. That is His promise. Okay. Magbasa pa tayo ng iilang mga verso na nagpapatunay. Okay? Mga kapatid, don't get me wrong. This is nasa konteksto pa rin tayo ng ating pinag-uusapan ngayon. Okay. Inulit ito ni Pablo sa pagpapaalala sa mga believers na naman doon sa Pilipos, sa mga Philippians believers. Sinabi niya dito, ini-encourage niya, pinapaalalahanan niya that our alahayam, sabi niya dito sa kanila in verse 19 chapter 4 ng Philippians, sabi niya, and my alahayam, my Elohim will supply every need of yours according to His riches in glory in Messiah Yahushua. Yun ang pinapaalala, diniin ni Pablo. Why you worry? Put your limitations and because we are the followers, we are the believers, we are the children of Alahayam. Kaya nga sabi niya, and my Alahayam will supply every needs. Hallelujah. Every needs of yours according to His riches in glory in Messiah Yahushua. Ha? Diba si Messiah Yahushua ang nagsasabi sa chapter 6 verse 33 ng Matthew, na sinabi niya, seek first His kingship, His kingdom, and His righteousness, and all these things shall be added, will be given to you as well. O, diba? More than enough. Bakit? Sinabi nga dito ni Pablo na in all things, at all times. Hallelujah. Si John nagpapaalala din, nagpapahiwatig din sa mga believers. In 3 John 2, diba, sabi ni John, I pray, brethren, ako'y nananalangin sa ating alahayam na maging matiwasay ang inyong mga buhay at makakamtan ninyo ang mga pagpapala, both material and physical. Yun ang sinabi ni John. But
All we have to do is keeping the commandments of our Elohim, of our Elayam. Keeping means obeying and doing. Diba? So, kung ang ating Elayam ay kung tayo nga mga kapatid, ganito, tayong mga tao, bago tayo magbibigay to someone, di ba pinakakiramdaman din natin ang kanyang pagkatao? Di ba pinakikiramdaman din natin kung ito ba'y mabubuti, ito ba'y karapat dapat mabibigyan? Diba? Kahit pa sa mga anak natin, kahit sa pamilya natin, kung sino yung mga anak na masunurin sa atin, medyo may lamang sa mga tamad, diba? Sa mga hindi kaagad sumunod, diba? Simple mathematics lang, sabi ng aking teacher noon. Hallelujah. Ano pa ang promise ng ating Elayam na sinabi natin, He wants us to be successful. He wants us to be successful in all aspects of our lives. Paulit-ulit natin itong kinukot, mga kapatid, dahil ito ang nagiging pundasyon ng mga Israelita, o pundasyon na ibinigay ng ating Elayam doon pa sa panahon nila ni Moses. Although sa panahon nila ni Moses, kumbaga ni-revive na lang ng ating Elayam ang kanyang mga utos, kanyang tawag dito, mga tuntunin sa mga nauuna pang mga ancestors natin. Okay. This is a common verses kapag pagpapala ng material, and even in spiritual, in physical. Okay? Deuteronomy 28. Okay? Bago nga, di ba? Bago nga ini-enumerate ng ating Elohim, ng ating Ama, sa pamamagitan ni Moses, yung mga pagpapala na makakamtan ng kanyang lipi, unang-una, pinigay niya muna ang kanyang instruction. Ganon din ang sinabi ng ating Messiah. So, paano natin lilimitahan ang ating mga pagdududa? Paano natin, di ba, ang topic natin ngayon ay limitation. Paano din natin malilimitahan ang mga bagay-bagay na nakabara, nakahinder sa pagpapala ng ating Elayam? Because we have limitations, yes, in all aspects as a human being, as we are in the human body for now, a carnal body. Nandito pa naman tayo ngayon sa physical na ito, sa corruptible body na ito. Kaya kailangan din nating mapagtanto, kailangan din nating matututunan, or kailangan nating maiintindihan that we have limitations. So, ano ba ang mga limitasyon natin? Saan ba? Ano bang aspeto? Saan ito? Kung may mga limitasyon tayo sa ating pag-uugali, sa ating kung ano-ano pa, kailangan din nating maiintindihan na or maipapamuhay na kailangan ang limitasyon na ito, ang mga limitasyon sa mga negatibong mga bagay ay mai-convert natin sa positibong mga bagay. Okay? Hallelujah. So, if we have limitations about our temper, kung saan lang, kung gaano lang kataas ang ating PC, we will convert it
in positive ways. So, hahabaan pa. Diba? Dahil may limitasyon tayo, isang dipa lang ang limitasyon ko sa aking temper. Pagtitipi. So kung nalalaman natin yun, kailangan nating dagdagan ng more dipa. More. Diba? So, kung ang limitasyon natin sa ating pagbibigay sa ating kapwa, sa ating brothers and sisters, kung ano man ang ating maibibigay, kung isang di pa lang yun, dadagdagan na naman natin. Diba? Hallelujah. But specifically mga kapatid, na pag-usapan natin dito ang about giving. Kaya nga, our alahayang promises to the giver individual more than enough na balik, okay, sa ating nababasa. Okay, hindi ko nababasahin yung buong talata ng Deuteronomy 28 mga kapatid, dahil palagi na ito nating natatalakay or na nababasa. Ang ano lang, ang unang verso lang. Paano? Sabi niya dito, and if you faithfully obey, diba? And if you faithfully obey the voice of Yahovah your Elohim, being careful to do all His commandments that I command you today, Yahovah your Elohim will set you high above all the nations of the earth, and all these blessings shall come upon you and overtake you if you obey the voice of Yahovah your Elohim. That is one of the promise of our Elohim, of our Elohim. Okay. Ngayon mga kapatid, halos memorize na ng bawat isa siguro sa atin dito ang katagang iyon. Ngunit meron akong idadagdag mga kapatid dito sa Deuteronomy chapter 8 verse 18. Ito ang nasusulat. Ito ang sinasabi ng ating alahayam through Moses. Okay. You shall remember Yahovah your Elohim, for it is He who gives you power to get wealth, that He may confirm His covenant that He swore to your fathers as it is this day. Ito ang idinagdag natin mga kapatid na pagpapaalala, dahil nga ang napag-usapan natin na limitasyon ngayon ay ang giving. Okay? About giving. Okay? Saan ba ang limitasyon natin dito? Kaya ay pinapaalala natin. Sabi niya, you shall remember. Remembering is a very vast, kung ang pag-uusapan natin ay patungkol sa ating Elohim. Yung pag-alala, yung word na remember or pag-alala, alalahanin, napakalawak. Dahil, diba, may awit nga si Willie Gard, sino ba? Ang local na singer dito sa Oper, dito sa so-called Philippines. Nakalimutan ko ang kanyang pangalan na may title siyang awitin na Remember Me. So, ibig sabihin, kailangan maaalala mo ako kahit saan ka patungo. Ang pag-aalala ng isang individual ay pagpapahalaga. Diba? Yun. Pagpapahalaga. Kaya dito sa sinasabi sa chapter 8 verse 18 ng Deuteronomy, you shall remember
You shall remember Yahuwah your Alahayam, for it is He who gives you power to get wealth. So, sana ang limitasyon natin sa ating pag-alala sa ating alayam. Nawawala ba ito kung may mga ipapahintulot siyang obstacle sa ating mga buhay? Remember Him, because He is the one who can give us the power to get wealth in all aspects, token, physical, material, lahat. Siya ang nagbibigay sa atin ng power, gahum, to get wealth. Napakaganda, hallelujah, na pangako ng ating alahayam. Kaya sinundan pa ito ni Solomon sa kanyang sulat sa Proverbs. Sinabi nga dito ni Solomon din sa Proverbs 10 verse 22, ito ang kanyang sinulat: The blessings of Yahuwah makes rich, and He adds no sorrow with it. Tingnan niyo mga kapatid, who can give us the power to get rich or wealth? Our Elohim, our Heavenly Father, in the riches and glory in Messiah Yahushua. At sabi ni Solomon dito, ang pagpapala ng ating Aloha Yahuwah ay magbibigay sa atin ng kasaganaan, magbibigay sa atin ng yaman, at hindi niya ito dadagdagan ng kapigatian. Ibig sabihin, pag ang ating alahayam ay magbibigay sa atin ng karangyaan, ng kayamanan, walang halong kapighatian yan. Ibig sabihin, kapag nagbibigay sa atin siya ng good health, that is wealth, diba? Gold, may kasabihan nga sa medisina na health is wealth. No, kulang ang wording na yon. Good health is wealth. So, i-emphasize natin, dahil kung sasabihin lang nila na health is wealth, ay oo nga naman, naalala ko tuloy. Kaya nga yun ang binigay ng na kasabihan ng medisina, dahil health is wealth. Dahil nga kapag ang health mo ay nasisira, wealth sa kanila. Natatawa ako tuloy. Pumasok sa diwa ko yun ngayon mga kapatid. Anyway, tama din pala ang kanilang ginawang kasabihan. But para sa atin, ito ang tamang pagbibigkas na galing sa ating alahayam. Good health is wealth. Diba? No odds of sorrow kapag we have a good health. Kaya kailangan na yung limitasyon natin sa pag-aalala, to remember our alayam, is hahabaan natin, dadagdagan pa natin ng ilang kilometro, mga kapatid, because we have limitations, diba? But our alahayam has no limit.
kung tayo'y limitado lang, ang ating alahayam is unlimited. Tayo ngayon ay nagsisikap na makasunod sa kanyang kalooban at nagsisikap na matatawag na bibilong tayo, na makakasama tayo or kasama tayo sa tinatawag niyang my people. So we have the right, diba? We have the right. Kung kukunin natin ang pangako ng ating Messiah doon sa John chapter 1 verse 12, that to those who believe and receive to our Messiah, our Heavenly Father giving us the power to become children, to become the children of our alahayam. So we are received. Na-receive nyo na ba, mga kapatid? Na-receive nyo na ba? Di ba? Natanggap nyo na ba? Pinaniniwalaan nyo na ba? Ito ang anchor ng Christian faith, na kung tatanggapin mo lang ang Messiah, tatanggapin mo lang si Jesus, you have all power, ka? Na ikay ligtas na kahit wala ka nang gagawin sa kanilang pagkakaintindi sa promise na iyon ng ating Messiah, ng ating Elohim. Hindi sa ganon. All we have to do is, para makakamta natin at matatawag tayo na His people, one of His people, His children, gagawa tayo. Dahil tayo naniniwala na sa Kanya, dahil at tinanggap na natin siya, ang limitasyon na napakaiksi lang noon, nang hindi pa natin siya lubos na nakikilala at tinanggap, lumalaki na, lumalapad na, lumalawak na. Diba? Hopefully mga kapatid, na ipaparating ko sa inyo, na ipaparating natin ng simplified ang mga bagay-bagay na ating pinag-uusapan ngayon about limitations. Although napakaingay ng neighbor natin, ng kapitbahay natin, nonsense yung mga pinakikinggan ng mga debate about religion dito sa ating paglilinaw, mga kapatid. Ang ating alahayam nangako sa atin that His promises overflow till the future, hanggang sa darating na kapanahunan. Ito ang kanyang sinabi kay Jeremiah. Ang ating alahayam, sinabi niya kay Jeremiah ito na pangako, which is pupwede nating makakamtan ito, mga kapatid. Ang sinabi niya kay Jeremiah sa kanyang sulat, babasahin ko lang para hindi ako magkakamali. Bigyan nyo lang ako ng panahon, mga kapatid, na magbasa. Hallelujah. Okay? In Jeremiah 29:11, isa ito sa mga paborito kong verses kahit noon pa man, mga kapatid. Hallelujah. Ito ang kanyang sinabi. For I know the plans I have for you, declares Yahuwah. Plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. Then you will call upon me and come and pray to me, and I will hear you. So ang ibig pala ng ating Ama mula pa sa simula, dahil ito'y binigay niya kay Jeremiah, sabi niya, I know the plans I have for you, plans to prosper you. Okay? So ano pa ba ang ating hahanapin? Marami silang nagsasabi dito, si Jeremiah,
si Solomon again. Mga kapatid, ilang verso na lang. Hallelujah. Ito ang sinabi ni Solomon sa Proverbs 3:9. Honor Yahweh with your wealth and with the first fruit of your produce. Then your barns will be filled with plenty, and your vats will be bursting with wine. So, kung ang limitasyon natin noon sa pagbibigay natin ng honor concerning to our wealth in all aspects sa ating mga buhay, hindi lang yung token, hindi lang yung sa pamamagitan ng pera, kung ang ating kayamanan sa anumang aspeto sa ating mga buhay, kung unang-una natin ibinigay ang honor sa ating Ama, it will be filled with plenty, sabi niya. Kaya mga kapatid, ang ama ni Solomon unang-una pang nagdideklara sa pamamagitan ng kanyang sinabi. Hallelujah. So Psalms chapter 112, mga kapatid, ito ang sinabi ni David. Praise Yahweh. Blessed is the man who fears Yahweh, who greatly delights in his commandments. Wealth and riches are in his house, and his righteousness endures forever. So yan mga kapatid, ito ang mga sinabi ng ating mga patriarkas. Sila ay nagpapatunay na kung tayo or gagawin natin ang pag-obey, to following, to obey, doing of His Torah, ang promise ng ating alahayam concerning to the givers na mga kanyang tinatawag na katauhan or people, makakamtan ang kanyang pangako. So, if kahit na we have a limitations in our lives, let this limitations, we have put our limitations to our Heavenly Father. We must put our limitations to our Aluwa, to our Aluwa Yahweh. In the riches of Messiah Yahushua, because our alahayam gives more than enough, kahit na sa ating mga limitasyon, He will give us more than enough. Hallelujah. Hallelujah. Kasi nasisiyahan ang ating alahayam sa kanyang mga servants na makakamtan ang karangyaan, ang pagpapala, blessings na galing sa kanya. Our Elohim delights in the welfare of His servants. Yan ang kanyang sinabi through the mouth of David. Hallelujah. Kaya mga kapatid, isa na namang pagkakataon na tayo
ay magpapasalamat sa ating alayam. Be blessed and shalom. Blessed be the name of Aluwa Yahweh. I love you all.